Topic po natin, paglaki ng puso, cardiomegaly. Nasabihan ba kayo lumalaki ang puso? Bilang internist and cardiologist, ito lagi ang mga nakikita kong pasyente. Serious po pag sinabihan na malaki ang puso. Kailangan malaman natin. Pwede sabihin malaki ang puso base sa ECG. Hindi naman 100% ng ECG, okay lang. Minsan sinasabihan na malaki puso base sa X-ray. Yon, kailangan i-confirm natin. Pero yung 2D echo, yun na pinakamagandang test para makita yung sukat ng puso. So, yan ang normal na puso na size natin. May kaliwa, may kanan, 4 yung chamber. Ito, lumalaki yung kaliwa. Yan, lumalaki yung puso. Ito naman, kumakapal yung puso. I-explain natin. Ano muna sintomas? Pag malaki lang yung puso, pero malakas pa yung pumping, ibig sabihin malakas pa yung muscle, pwedeng wala kang maramdaman. Minsan, ang feeling mo parang malakas lang yung kabog, o malakas lang yung kabog, minsan nakakapa mo dito, pero otherwise, okay ka pa. Kaya lang, pag lumalaki na yung puso, parang ganito, minsan, numinipis at humihina na siya. Oras na lumampas sa isang size, itong left ventricle, dapat ano lang po yan 5 centimeters. So, pag lumampas siya, naging 6 centimeters na, lumaki na, humina na yung pag-pump, yun may sintomas na. Nahihilo, inuubo, pag nakahiga, parang nalulunod, pag nakahiga, nagpapalpitate na, paano hirap na yung puso, at kung mahina na kayong pumping, nagmamanas na. Yan ang early warning signs ng heart enlargement or heart failure na yon. Pag heart enlargement lang, pwede pa. Pero pag nag-heart failure na, iba na. Katulad nito, hinihingal siya. Oh. Lumalaki na ang tiyan, tubig po yan. Nag-iipon yung tubig, hindi na mapump maigi ng puso. Nagpapalpitate, nagche-chest pain. Kulang na blood pressure, pwede bumaba, nahihilo, laging mahina na yung katawan. Pag mahina yung puso, mahina din yung katawan. Normal heart and large heart. Anong causes? Bakit lumalaki ang puso at nag-heart failure? Pinaka-common, may bara. May bara yung mga ugat. Pwede yon, heart disease. Pwede rin high blood. Sobrang high blood, kakapal muna yung puso. Pag napagod na yung puso, lumalaki siya. Merong heart valve, rheumatic heart disease. Marami yan. Rheumatic heart disease. O minsan, ano lang idiopathic, walang cause. Parang sinipon lang, tapos minala sa puso ang tinamaan, may ganong cases So ito yung mga possible cases, sinabi ko may congenital heart disease, may heart disease mismo, may bara, may high blood, meron pa mga ibang cause. Ang prevention, yung tinuturo ko nga sa inyo, siyempre dapat makontrol yung high blood, makontrol yung sakit sa puso, pero pag malaki na yung puso, meron tayong gamutan. Explain ko mamaya. Tinatanong, let's say, nasabihan kayo ng may X-ray ECG, malaki ang puso. Sa mga nakikinig sa akin, Papa 2D echo Doppler kayo. Bago matakot, bago kabhan, bago umiyak, hindi pa naman sure Marami ako nakikita bilang cardiologist. Sabihin na, malaki puso ko, Dok, o ECG ko. O pag chinek ko, okay naman O baka mali. Pag 2D echo, normal naman. Yung 2D echo, siya yung Supreme Court na magsasabi na lumalaki ba yung puso o hindi. Mahina ba yung pumping, yung injection fraction o hindi. So, kung malaki ang puso, pwede ba mag-exercise? Pag okay ang 2D echo mo, malakas yung pumping ng puso mo, yung injection fraction. Pag normal, kahit medyo malaki lang konti yung puso, pwede ka mag-exercise. Walang problema. Mas malaki yung tao, minsan mas malaki yung puso. Pwede rin yun. Pero kung may heart failure ka, mahina na, manas na, medyo ingat tayo sa exercise. So, pag malaki, initially, lalaki yung puso. Yun ang first stage. Ang second stage, manghihina na. Pag nanghina na, hindi na heart enlargement tawag doon, heart failure na. Pag congestive heart failure, nagkakatubig na yung baga. Ito po yung sinasabi ko. Ito yung check sa 2D echo. Ito pinakamahalagang number. Pag may tatanungin ako 2D echo, ano ejection fraction? Basta ang pumping mo, 55% to 70%, normal yan. Pag sinabi yung pumping ng puso, 41 to 49%, medyo mahina na konti.
Pag less than 40, medyo moderate na yan. May less than 30%. May pasyente pa nga ako dati, 20%. Ganun na lang yung puso. Parang pag ganun-ganun na lang yung tibok. O, kaya ng heart failure. Pag heart failure na, manas na yung paa. Kasi ayaw na mabomba eh. Minsan irregular na yung heartbeat, nag-atrial fibrillation. Tapos sa gabi, paghiga nila, yung manas bumabalik sa puso, pupunta sa kidneys, ihi sila na ihi sa gabi. Sa umaga, hindi makaihi kasi nag-iipon yung tubig. Sa gabi siya, ihi ng ihi. May chest pain, hindi na makaakyat ng hagdan. Basta 2D echo ang pinaka-importanting test para malaman kung heart failure o hindi. Papacheck kayo sa cardiologist. Ito yung mga symptoms. Ito nga po, swollen feet, chest pain, pati erectile dysfunction, impotence, kasama na. Ano ang gamutan sa heart failure? Apo, sanay na sanay ako maggamot ng heart failure. Pag ang heart failure pasyente, kahit mahina na yung pumping, kaya namin mapagaling. Maganda yung gamot ng mga cardiologists sa heart failure. Basta masunurin lang. Meron na nga akong parang Bible tips. Parang naka-record na. Ito na talaga susundin mo na gagawin mo. So, unang-una, ito pabaliktad ng tips. Bawas tubig. Ito yung, di ba, lagi ko sinasabi, 8 basong fluid or tubig. Pero pag heart failure na, mahina na talaga yung puso, manas na siya talaga, maga na yung muka, bawas na yung tubig. Kung kaya nga, mga 3 to 4 glasses na lang. Yun, medyo tuyot siya lagi. Medyo yung dila niya laging dry. Mas gusto ko mas dry. Kasi nga mahina na yung puso eh. Minsan, binibigyan pa namin pampaihi. Merong ACE inhibitors, enalapril, or ARBs, itong mga losartan, valsartan, pinapaliit konti yung puso. Pinapaliit, pinaparelax yung puso. Yung afterload, binabawasan. Ibig sabihin, yung pressure ng pagpump, niluluwag nga yung daanan. Kaya kahit mahina yung puso mo, mas maluwag. So, ito yung nagpapahaba ng buhay. Ito yung nagpapahaba ng buhay. Heart failure, binibigyan ko lang captopril, enalapril in 6 months, 1 year, lalakas yung puso. Parang magic. Yung 20% na ejection fraction, magiging 30%, magiging 40%, pwede mangyari. Basta mabait lang. Bawas alat, bawas tubig, para sa heart failure to Binibigyan itong gamot, basta may blood pressure pa, wag lang masyado babagsak yung blood pressure. Minsan binibigyan pa ng nitrates kung masakit ang dibdib. Yan lang ginagamot namin in 1 year, 2 years, 3 years. Basta ingat lang. Bawal magpagod masyado, bawal mainitan, bawal magalit. Basta oras na magloloko, ang maganda rin i-check timbang. Dapat ang timbang niya laging pareho. Hindi pwede bumibigat. Pag bumibigat yung pasyente may heart failure, hindi yun tumataba. Tubig yun, nagmamanas siya. Ibig sabihin, mahina yung puso, hindi malabas yung tubig, kaya siya bumibigat. So, dapat steady yung weight niya. Minsan, binabantayan pa namin, gaano karami iniinom mong tubig? Naka-record pa yan. O 1 litro lang at kalahati. Tapos yung ihi, sinusukat pa. Dapat yung inom at ihi niya, mas gusto nga natin, mas marami yung ihi eh. Habang manas siya, habang maga yung tiyan, manas yung paa, gusto natin mas marami yung ihi, mas konti yung inom para mawala yung tubig sa katawan, matuyo siya. Kasi nga manas na manas. Ganun nangyari. Merong mga surgical procedure, bypass, angioplasty, valve replacement, pero medyo mahirap na sa heart failure. Minsan mahina na yung pasyente. Baka hindi na kinakaya. So basic tips para hindi tayo umabot sa heart disease, heart failure. Ito po, tigil sigarilyo. Sigarilyo nakakasira sa ugat. Lose weight, wag magpapataba. Alak, sobrang alak. Merong alcoholic cardiomyopathy. Pwede masira ang puso sa alak. Yung kape, wag masyadong caffeine para hindi mag-palpitate. Low sodium diet. Exercise, lakad lang. Pag napagod, pahinga. Pag napagod, pahinga. Reduce stress. Limit fluid, pabaliktad. Limit ang tubig. Ibang klase kasi ito Pang heart failure kasi ito. Okay? So, pag heart failure, iba na kasi ang usapan. Hindi na siya yung normal na pasyente. Ganito na ang sintomas niya iba na kasi. Yung heart failure na mahina ang puso, na malaki ang puso, manas na siya, magana yung paa. Magana rin yung tiyan. Ihi ng ihi. Ito yung binabawasan yung tubig.
Pero kung malaki lang ang puso mo, pero okay ka naman, malaki lang pero malakas, ano lang, normal pa rin, ingat lang sa dami ng inom, siguro 5 to 6 glasses of fluid or water in a day, kaya pa, tapos wag lang masyadong magpapapagod, meron tayong mga gamot. Hopefully, dahil sa gamot natin, mas mapapaliit yung puso. I-control lang yung high blood, sakit sa puso, at yung mga risk factors. Punta po tayo sa cardiologist, mahirap tong gamutan to. Hindi to makukuha ng mga home remedy. Pag magaling ang cardiologist nyo, maayos niya po to. Marami akong pasyenteng napagaling, napahaba ang buhay, plus 10, plus 20 years. Basta masunurin lang yung pasyente at alagaan yung puso kasi medyo mahina na po siya. Good luck po sa inyo. May pag-asa po yan. God bless.